kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Marisaksi. Mga magsasaka ng Hacienda Luisita, nagbunyi ng pagtibay ng Korte Suprema ang pasyang ipamahagi sa kanilang lupain. Land value noong 1989, dapat daw sundin sa pagbabayad ng gobyerno sa Hacienda Luisita. Live ammunition, kumpirmadong ginamit ng Parañaque SWAT sa gulo sa demolisyon sa Silverio Compound kahapon. Pero nakabaril sa lalaking napatay, hindi pa malinaw dahil may dala rin daw baril ang mga residente. Sunog sa Barangay Burol, Mandaluyong City, 25 bahay ang natupo. Jump shot sa Payatas, Quezon City, nilamon din ang apoy. Mahigit 250 private universities and colleges, pinayagang magtaas ng matrikula sa darating na school year. Tour sa loob ng Puerto Princesa Underground River na isa sa New 7 Wonders of Nature, fully booked na hanggang Mayo. Sa Showbiz Saksi, trailer ng horror film na The Road, nangunguna sa iTunes Most Popular Trailer List. Saksi. Makasaysayang desisyon mula sa Korte Suprema ang tatapos sa matagal ng paghihintay ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Ang reformang pang-agraryo kasi na sinumulan noong termino ni dating Pangulong Cory Aquino ipatutupad na sa lupa ng kanyang pamilya. Sa termino naman ng anak niyang si Pangulong Noynoy Aquino. Halos 5,000 hektarya ng asyenda ang ipamamahagi sa mahigit 6,000 magsasaka, alinsunod sa utos ng kataas-taasang hukuman. Itinakda rin ng korte na ang susunding presyuhan ng lupa ay para sa taong 1989. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Pangaraw sa pawis ay naging puhunan. Dugot buhay ang isinakripisyo ng ilan para matawag na kanila ang lupang sinasaka sa Hacienda Luisita. Sabi nga nilang mga nagbubungkal ng lupa, mga luha ng sakripisyo at pakikipaglaban daw ang nagdidilig sa tubuhan hanggang kanina. Nang pinal nang ideklara ng Korte Suprema na sa mga magsasaka na ang lupain ng Hacienda. Sa botong 14-0, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang utos nitong magpatupad ng total land distribution o pamamahagi ng halos 5,000 hektarya na lupa in business stocks sa mahigit 6,000 magsasaka. Dahil final and executory, hindi na ito maiaapela. Nabigo ang pamilya Juan ko Aquino! Tuwan-tuwa po kami, kaya lang po naiiyak kami dahil sa tuwa, dahil narinig po ang panalangin namin sa taas. Dito kasi nakabatay ang magiging buwan ng hulog ng mga magsasaka sa loob ng 30 taon alinsunod sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Dito kasi nakabatay ang magiging buwan ng hulog ng mga magsasaka sa loob ng 30 taon alinsunod sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Gusto sana ng ilang grupo, wala na silang bayaran. Iniram ng pamilya ko, Juan ko at Aquino, ngayong ibinabalik at kinukuha na namin, ibinabalik ng Korte Suprema, babayaran pa namin. Ang hiling naman ng Hacienda Luisita, bayaran ng halaga ng lupa batay sa valuation noong taong 2006 kung kailan ito na-issuehan ng Notice of Coverage ng Department of Agrarian Reform. Ang halaga batay sa 2006 valuation aabot sa 5 bilyong piso. Pero sabi ng Korte Suprema bilang pagsunod pa rin daw sa CARP, dapat bayaran ng lupa sa halagang 196 million pesos lang. Ang halaga nito noong 1989 kung kailan isinailalim ang hacienda sa Agrarian Reform Program. Kaya ang bawat isa sa halos 6,000 magsasaka may babayarang mahigit 40,000 piso. At dahil huhulugan sa loob ng 30 taon, lalabas na babayaran ito ng mahigit 1,000 piso kada taon o mahigit 80 piso kada buwan. 8 mahistrado ang bumoto pabor para sa 1989 valuation kabilang si Chief Justice Renato Corona. 6 naman ang pabor sa pagpapaubaya ng pagtatakda ng halaga sa DAR. Sa isang pahayag, sinabi ng DAR, handa na raw ang kagawaran na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema. Ang kabuuang proseso posibleng umabot daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Prioridad lang yung 1989 Original Farm Worker Beneficiary sapagkat sila'y matatanda na at matagal silang nakipaglaban dyan. Siguro naman dito sa desisyong ito ay magkakaisa, no?
Ako si Lia Manialak del Castillo, ang inyong saksi. Agad naman nilinaw ng mga abogado ng Hacienda Luisita na hindi pamamahagi ng lupa ang kanilang tinututulan, kundi ang halaga ng ibabayad para rito. Ang mga makikinabang na magsasaka nangakong pangangalagaan ng lupang matagal na nilang pinaglalaban. Saksi si Julius Segovia. Masayang sinalubong ng mga magsasaka sa Barangay Balete, Tarlac City ang mga kapwa nilang magbubukid na galing Baguio. Hanggang ngayong gabi, emosyonal pa rin sila sa pinala desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos ng pamamahagi ng lupa sa kanilang mga magsasaka. Bago nito, nasaksihan ko ang matyaga nilang pag-aabang ng balita sa radyo. At sa wakas, saan man ako lumingon, nag-uumapaw ang galak para sa desisyong kay tagal nilang hinintay. Maligaya kami talaga. Sa loob ng sa loob ng 30 taon. 40,000 lang. Kanya kami, tontuwa talaga. Medyo teary-eyed kayo, medyo naiiyak po kayo. Hindi po natutuwa po kami, nakuha po namin, nakabit po namin ng Hacienda Luisita, yung pag-ano nila, yung pagdesisyon ng korte. Kumbaga matagal nyo kasi Opo. Kaya po, namatay po yung kapatid ko dahil sa paglaban na yan. Tuwang-tuwa ko. Napapalaiyak ako sa tuwa. Salamat sa Panginoon. Pero para sa United Luisita Workers Union o ULWU, dapat din daw na may bahagi sila sa kita sa nabentang lupa sa RCBC, Luisita Industrial Park, Luisita Realty Corporation at Esitex. Itong pinagbenta nilang 500 hectares, hanggang ngayon hindi naman nabubuo sa amin yung 33% namin. Itong pinagbenta nila ng Esitex, hanggang ngayon wala pa rin tugon. Paglilinaw naman ng abogado ng Hacienda Luisita, hindi raw ang mismong pamamahagi ng lupa ang tinututulan nila. The Coangcos are not averse to the land distribution. What they are after is payment of their just compensation. It is not the loss of the landowner, it should be their gain. Because they are parting away with their property. Ang palasyo, sinabing ipinauubaya na sa Office of the Solicitor General at Department of Agrarian Reform ang proseso ng pagbabayad sa Hacienda Luisita. Sa huli, may pangakong binitawan ng mga magsasaka. Pangalagaan namin mabuti ang lupang matagal namin ipinaglaban. Pakikinabangan ng mga tao yung matagal na nilang inaangad na papasa kanila yung lupa. Mula sa Tarlac City, ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. At sa ibang balita, kumpirmadong gumamit ang Parañaque SWAT ng live ammunition sa gulo sa demolisyon sa Silverio Compound kahapon. Pero hanggang ngayon, hindi pa matukoy kung sino ang bumaril at nakapatay sa isang lalaki dahil meron din umanong dalang baril ang mga residente. Saksi si June Veneracion. Sa gitna ng batuhan at alingongo ng putok kahapon, bumalagta si Arnel Leonor. Sa post-mortem examination ng NBI, lumabas na tama ng bala sa ulo ang kumitil sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, hindi matanggap na sa ganito mauuwi ang kanilang pakikipaglaban para sa tirahan. Binibintangan pa nila na kasali daw doon sa nagbabato. Sabi ko mas mabuti nga siguro kung nandun sa nagbabato dahil hindi sa matamaan ng bala. Dahil yung mga pulis na nakaharap sa nagbabato, hindi pwedeng gumamit ng bala dahil bawal, di ba? Eh, wala siya doon eh. Kaya nandito siya eh. Yung sniper nagkakalat eh. Ang sentro talaga ng SWAT, yung mama na naka-jacket at saka yung mama na nakaupo na may tira doon, nakita nyo sa video, yun po ang sentro talaga, hindi siya. Kaso siya lang kasi umikot siya ng ganun sa island. Nung una ang sinasabi ng Parañaque Police, pawang mga blank bullet lang daw ang pinaputok ng kanilang mga tauhan. Pero ngayon, inaamin na nito na gumamit daw ng totoong bala ang ilan sa kanilang mga miyembro bilang warning shot. Ang blank bullet ay yung walang tingga sa dulo. Ang live ammunition naman ang siyang nakamamatay.
Hindi tiyak kung kabilang sa mga nagpaputok ng totoong bala ang operatibang ito na nakunan kahapon. Mga miyembro lang naman daw ng SWAT ang may dalang baril at 8 sa kanila ang umaming nagpaputok gamit ang live ammunition. Yan ay kahit malinaw na nakasaad sa rules of engagement ng PNP na bawal ang mga warning shot. Nakalulungkot at dumating po sa punto na ang iba po sa aming kasamahan ay nakarating doon sa desisyon na kailangan niyang gumamit ng kailangan niya magpaputok as warning shot sapagkat sa palagay niya ay nalalagay na sa ang kanyang seguridad, ang kanyang buhay at yung mga buhay ng nasa paligid niya. Isinasailalim na sa ballistics test ang lahat ng mga baril ng SWAT ng Parañaque PNP. Pero gate nila, pati raw mga residente ng Silverio Compound may dala umanong baril. Patunay raw ang mga na-recover nilang basyo ng caliber 38 at bala ng shotgun na maaring ginamit na bala ng supak. Iniimbestigahan raw ito ng binuong Special Investigation Task Group Silverio. Ano't anuman, ayon sa binuong Task Force Silverio ng PNP, may pagkukulang daw talaga sa hanay ng mga pulis. Malinaw kasi talaga naman mga nagpaputok and kitang-kita naman kanya nga binuo yung SITG Silverio para malaman kung ano yung mga possible liability ng mga personnel namin na na-deploy doon. Bukod sa pananakit, labag din daw ang paglahok sa gulo ng mga nakasibilyang pulis. Nagdi-deploy tayo ng mga in civilian clothes, yan yung ating mga covert, yan yung mga intel officers natin na sa area para tignan din kung may mga ibang grupo rin na maaring manggulo dun sa paggagawa natin ng ating operasyon. June Veneracion ang inyong saksi.